made it. I made it. I made it. And I know you made it. Guys, once again, welcome naman po sa ating YouTube channel. And so, for today's content, nagsisip kong gumawa ng content dahil sa issue about sa mga e-bike ngayon or electric vehicles. Ayan, so, ang issue ngayon na natalakay sa LTO is that kung ilalagyan ba ng registration yung mga lahat ng merong e-bike dito sa NCR. So, sa akin naman, is agree naman ako doon dahil of course yung safety na rin at sa disiplina. Of course, yung safety is that tulad yan, mag-drive ng e-bike sa daan. Wala siyang pakialam. Kasi may mga nagdadrive na ng mga e-bike na wala silang disiplina sa sarili nila. Drive lang sila ng drive or siguro naman, I think hindi naman siguro kailangan na i-register pa yung mga e-bike kasi consider lang po sila as vehicles or bike, meron lang silang electric operated. Siguro kailangan lang siguro na yung mga nagdadrive ng mga e-bike, kailangan nila ng seminar lang. Yan. So, sa seminar lang sila, siguro i-monitor na lang siguro kung ilan yung mga nagmamayari ng e-bike sa NCR at magkakandak na lang siguro yung LTO na kailangang i-monitor nila at magpa-seminar na lang sila for good sa safety and discipline pagdating sa kalsada. Kasi syempre, bilang isang merong e-bike, yung experience was that nakasagi ako ng nagbabike din. And of course, hindi ko siya namamalaya na nasa gilid ko siya. Yun yung experience ko. Kaya, nagbayad ako kasi nga meron siyang injury, meron siyang sugat sa tuhod. So, na-realize ko na paano pala pag sa akin mangyari yun na ako yung masagi, ano yung assurance ko as e-bike driver or e-bike rider. So, wala tayong assurance na kung sino yung habulin. Pero that time, hindi ko naman siya tinakuhan. And nag-approach ako sa kanya na dadalhin ko sa hospital pero hindi siya pumayag. So, sabi ko, para iwas abala na lang, magbabayad na lang ako sa'yo or magbibigay na lang ako sa'yo ng pambili ng gamot. Ayan. So, as well, pumayag naman siya. But then, na-realize ko na may punto din naman yung LTO out sa e-bike, electric bike registration, para naman kahit paano magkaroon din ng disiplina ang mga nagdadrive katulad ko. Ayan. So, aminado ako minsan sa pagdadrive natin, minsan nakakalimutan natin na e-bike ko pala yung pinadrive natin. Ang electric operated. So, ang iniisip ko na mas maganda talaga na merong pagkakakilanlan or identity or may identify kung sino yung may-ari ng bike. And of course, kung meron mga aberya sa kalsada or like nakakunggot, aksidente, may assurance ka or pwede kang mag-claim. Ayan, hindi po yung kagandahan dun sa pagkakaroon ng e-bike registration. Ayan, so sana sa mga nag-drive ng e-bike, maging hands-on po tayo at maging responsible po tayo sa pag-drive ng mga e-bike, lalo na sa daan. Ayan, huwag po tayong bara-bara mag-drive. Excuse the words. Marami po kasi ako nakikita ng mga nag-drive ng e-bike na wala silang pakialam pagdating sa pag-drive or pagdating sa daan. Yung parang sila pa yung tipong kaskasera, ayan. And pag in-approach mo, nagagalit pa. Minsan, ayoko na lang kung ipagtalo kasi nga, syempre, kailangan ano ka pa rin, parang kalmado ka pa rin. Dahil syempre, mahirap din kasangkot sa ulo. Ayan, so, sa akin mga subscribers at sa mga viewers na may mga e-bike din, I suggest na karoon kayo ng disiplina sa iyong mga sarili. Kung paano mag-drive o paano maging yung attitude natin pagdating sa daan, sa kalsada. Ayan, so magiging hands-on tayo at magiging responsible tayo sa lahat ng oras, lalo na sa mga ginagawa natin. Ayan, so sa LTO naman po, sana po ay dapat yung kung papatulad po kayo ng batas regarding sa e-bike, ay pag-aralan niyo po muna mabuti kung dapat ba, tama po yung gagawin ninyo. Kasi baka mamaya, mababahiran mo ng hindi magandang, alam niyo na po, hindi ko na po kaya pwedeng sabihin yung mga ganun. Sana po ay dadaan po tayo sa mga legal process para po
fair naman po doon sa mga nag-e-bike na katulad ko. Ayan. So, ako naman po bilang e-bike driver, open-minded naman po ako pagdating sa ganyang policy. Kasi syempre, pinapangalagaan na po ng ating gobyerno, ang ating safety and privacy, tsaka yung pagdidisiplina na rin sa mga ibang may mga e-bike. Ayan. So, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, ayan, salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana meron naman po kayo natutunan. Ayan. So, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Salamat guys!